Hello mga kapatid, magandang hapon po sa inyo. Alas 5:32 ng hapon, Mayo 15, 2025. Salamat sa Lord sa opportunity na tayo ay nagkita sa hapong ito. Tayo po'y manalangin muna. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa hapong ito, sa opportunity ho na binigay niyo sa amin upang pag-usapan ng iyong salita, malaman po ang inyong kalooban sa aming buhay. Samahan niyo kami bilang mga Katoliko na manatiling tapat na naglilingkod sa Panginoong Hesus. Hiling po namin, mahal na Inang Maria, ang inyong patuloy na pagsama sa amin. Padalangin niyo kami na kami magtagumpay sa buhay na ito, na hindi ho kami magkanya-kanya ng lakad, kundi magkasundo, magkaisa mga Katoliko worldwide. Lalo tigit meron na kami bago Santo Papa na siyang mag-guide po sa amin. Patubay, Banal na Espiritu, sa aming pag-uusapan sa hapong ito. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Alright, magandang hapon, Pilipinas. Salamat sa Lord sa opportunity ho na tayo ay nagamit ng Panginoon Diyos kaninang umaga sa DYAF. Dahil Katoliko ko, DYAF ang radyo ko. Yan po ay radio station sa Diocese ng Bacolod sa DYAF. Katabi lang ho yan ng katedral ng San Sebastian Cathedral ho. Pagbati muna sa akin may bahay kay Annalyn, magandang hapon ma. Ganun din sa amin dalawang anak na si James Philip at Alana Grace, magandang hapon. Ganun din sa aking mother na si Mama Elsie, kay Eloisa, kay Fred Al, kay Charo, kay Nicole, kay Jairus Matthew, kay Buddy, kay Bembem, kay Picoy at sa anak ni Bembem, kay Roxa at kay SB. Sa kanilang mga anak, magandang hapon, kay Julie, saka kay Ronlian. Diyan sa bahagi ng Pangasinan, magandang hapon kay Buboy, saka kay Bogs, kay Ate Lydia, magandang hapon po. Si Tio Jose at Tia Edna, diyan sa bahagi po ng Karangalan Village, sa kanyang buong pamilya, magandang hapon. Jojo Galiste, sa buong pamilya, Galiste family, magandang hapon po. God bless. At sa inyong parish priest po. At lahat ng aking mga kamag-anak dyan sa Palawig, San Andres, dyan sa Calulbon, Vera Catanduanes, magandang hapon po sa inyo. Pagbati rin sa aming Bishop dito sa Diocese ng Bacolod, kay Bishop Patricio Buson. Bishop, magandang hapon po. At ganoon din sa lahat ng mga kaparian dyan sa San Sebastian Cathedral. At syempre, yung aking parish priest dito po sa San Juan Nepomuceno na si Very Reverend Father Luan Torrefranca, magandang hapon Pans, kay Father Nobles, ganoon din kay Father Egay, at sa lahat ng sa dalawa naming seminarians, kay Bro Chris Simon Bilaong Abadilla, sa kay Kent Herson Casiano, magandang hapon po. Sister Malu Albaresta ng PPC President, at lahat ng mga opisyales, kay Bro Bernardo Apuyon, ganoon din kay Bro Mike Sara ng aming Parish Secretary, kay Marilyn Logroño, Juby Ann Mare, at kay Homer Aspana. Sa lahat po ng mga miyembro ng San Juan Nepomuceno Parish Church, magandang hapon po. Sa lahat ng CFD nationwide, magandang hapon. Special po kila Reverend Father Gitgano Darwin, kay Bro Wendell Talibong, kay Jando, kay Kenneth Bustamante, kay Palma, at sa lahat ng tropa dyan, magandang hapon po. At syempre rin dito rin sa CFD, sa Diocese ng Bacolod, kay Doc Ray Antila, sa buong pamilya, kay Doc Navales, maraming salamat po. He was interviewed kanina sa DYAF tungkol sa psychology na may kinalaman to rin sa paano magagamit yun sa evangelization. Salamat Doc Navares sa opportunity ho na kayo'y na-interview kanina ng ating mga kapatid dyan sa DYAF, kay KAF Alan, kay Christian Paul Gailan, ang presidente po namin, kay Bro Harvey Angke, ang Vice President, kay Jerry Loquiles, JB Akma, Rodrigo De Nicolas, Richard Dalugdog, Melchor Valenzuela, Sister Apple, at sa lahat ng mga miyembro
ng CFD, Diocese ng Bacolod. Ganoon din dyan sa Granada, sa unit sa Granada, sa Talok, kay Bro Doloso, kay Bro Hamili, at sa lahat mo na makasama po rito sa Diocese ng Bacolod. Magandang hapon sa lahat ng tropa ng CFD. Sa lahat po ng makasama natin dyan sa DYAF, si Reverend Father Dominic Diramas ang General Manager at siya rin tumato yung Station Manager. Magandang hapon, Pans Diramas, kay Engineer Joseph Murillo sa admin, Engineer Carl Carlito, magandang hapon, at kay Stanley Rapp, ang aming technician. Maraming salamat po. Shoutout din kay Reverend Father Henry Pineda, God bless Pads, at ganoon din kay Jesus Bayoneta sa kanyang buong pamilya. Sister Mercy ng Pauline Media at sa lahat ng staff, magandang hapon. Brad Apang Cortez, magandang hapon, Brad. God bless sa buong pamilya at sa iyong local priest. Sa Binalbagan Servants of the Divine Mercy, magandang hapon po kay Bro Chubby Martin, kay Bro Boots Uy, at sa mga elder po na si Bro Pabs Gonzalez, Jan Ingles, sa All for Jesus Life Ministry, kay Bro Johnny Bigay, Willie Canseco, Joseph Benedicto. At sa Pesma Plus sa Israel, magandang hapon o gabi sa inyo dyan mga kapatid. God bless. Sa makasama natin sa Latin Rosaries Missionaries, magandang hapon po mga kapatid. Alright. Dako muna tayo mga kapatid. Sa Pagwebes po kasi ay pinag-uusapan natin yung pangkapayapaan natin. Since tayo ay hindi pa tapos yung bilangan, ay magandang marinig ho natin ang ulat ng Philippine National Police patungkol sa pangkapayapaan po. Ayon po rito sa kanilang balita sa headquarters, ayon po sa PNP, naging mapayapa sa kabuuan ng halalan 2025. Wala po naitalang malaking insidente sa buong bansa. Alinsunod sa malinaw na direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., na tiyakin ang mapayapa, tapat at maayos na pagdaraos ng 2025 national and local elections. Inanunsyo ngayong gabi ng Philippine National Police na matapos ang pagsasara ng botohan, nasa kabuuan ay naging mapayapa ang halalan ngayong taon at walang naiulat na anumang malaking insidente sa buong bansa. Ang PNP ho sa mahigpit na koordinasyon sa Commission on Elections or COMELEC at mga katuwang at iba pang mga ahensya ay matagumpay na naisakatuparan ang mandato nito na bantayan at pangalagaan ang boses ng mamamayan. Pinuri ni PNP Chief Police General Romel Francisco D. Marbil ang lahat ng unit ng pulisya at mga katuwang na ahensya sa kanilang dedikasyon at disiplina sa pagtupad ng tungkulin sa halalan. Aniya, matatag kaming tumindig at sumunod sa direktiba ng ating Pangulo. Karapat-dapat lamang na ang sambayanang Pilipino ay makaranas ng isang mapayapa at tapat na halalan. Hindi namin hinayaang may anumang puwersang manggulo o sumira sa ginanap na botohan. Kami ay handa, naging mapagmatyag at buong husay na tumupad sa aming tungkulin. May ilan ho na naiulat na minor technical at logistical issues gaya ng pagkasira ng automated counting machines or ACMs, pagkaantala ng pagbukas ng mga presinto at hirap sa paghahanap ng pangalan ng mga botante sa listahan. Ngunit agad naman itong naaksyonan ng mga kinauukulan. Wala sa mga insidenteng ito ang nagdulot ng banta sa seguridad o nakaapekto sa maayos na daloy ng halalan. Sa kabuuan, 205,136 na mga government personnel ang naitalang ipinakalat sa buong bansa, kabilang ang 163,621 na mula sa PNP, 3,698 na itinalaga bilang Special Electoral Board members at nasa 37,817 augmentation forces mula sa AFP, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at iba pang partner agencies. Tumugon din ang PNP sa ilang ulat ng paglabag sa liquor ban na tumanoy vote buying. Patuloy ang investigasyon at sasampahan ng kaso ang sinumang mapapatunayang lumabag sa mga batas ng halalan.
Ang tagumpay na ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng kapayapaan ngayong araw, ito ay tungkol sa pagtatanggol sa karapatan ng bawat Pilipino na pumili ng kanilang mga lider ng malaya at walang takot. Mananatili tayong alerto hanggang sa ang huling boto ay mabilang at ang tunay na kalooban ng mamamayan ay ganap na igalang. Dagdag pa ni PNP Chief Marbil. Nananatili naka-full alert ang PNP habang nagpapatuloy ang canvassing at proklamasyon ng mga nanalong kandidato. Hinihikayat ang publiko na iulat agad sa mga opisyal na hotline at communication platforms ng PNP ang anumang kahina-hinalang aktibidad matapos ang halalan. Yan po yung balita na galing ho dyan sa Campo Crame. Salamat sa Panginoon dahil may mga insidente rin ho ng kaguluhan pero hindi ganong katindi kumpara ng mga ng last elections ho natin. Kaya ho salamat sa ating Panginoon. Update tayo mga kapatid sa takbo ng canvassing sa mga Senado. Ayon po dito sa partial and unofficial canvassing as of May 15, ngayong oras na ito, bilang resulta ng eleksyon 2025, ito po ay partial and unofficial. Ang total ho na nabibilang na ay nasa 99.12% na ho. Opo. Ayon po dito, ang nangunguna pa rin po ay si Bongo na mayroong 26,912,697. Pumapangalawa si Bam Aquino na nasa 20,895,171. Pumapangatlo si Bato de la Rosa, 20,595,325. Erwin Tulfo sa ikaapat na pwesto, meron siyang 17,065,384. Sinundan naman ito ni Kiko Pangilinan na meron siyang 15,290,525. Rodante Marcoleta, number 6, 15,140,342. Ping Lacson sa pwestong ikapito na meron siyang 15,064,155. Sinundan naman ni Tito Soto na pangwalo na meron siyang 14,795,376. Pia Cayetano nasa siyam na pwesto, 14,519,660. Camille Villar meron siyang 13,578,736. Lito Lapid pang 11, meron siyang 13,333,028. At pang 12, si Amy Marcos na meron siyang 13,258,708. At yung the rest ay hindi na ho natin babasahin yun sapagkat alam ko mas interesado lang ho kayo sa top 12. Actually ho, sa ating karanasan, yung number 12 yan lagi nagkakaproblema . Opo, kung sino yung panghuli. Dyan ho lagi yung bangayan. Kaya ho, nauna nang naiulat kaninang umaga sa DYAF, naghain po ng planong nagreklamo si Kibuloy dahil ang kampo ni Kibuloy dahil nga po may napansin silang mga discrepancies. Even si Marcoleta. Hindi ko alam kung anong mangyayari dito pero pagdasal lang ho natin na mas maging maayos po ito. Normal lang na may mga nagrereklamo. Kada eleksyon naman wala naman tayo nabalita ang walang reklamo, no? Lahat naman umaapila. Lalo na yung hindi nila matanggap yung pagkatalo nila. Opo. Normal ito, lagi nangyayari ho ito. Pero tayo dito sa ating broadcast ay patas lang ho nating ibinabalita ho ito. Wala ho tayong kinakampihan ho dito. Sinishare lang ho natin ito. At least aware lang ho tayo. Alright. Now, so much for that. Tayo po ay dadako na sa ating prayer for ating gospel of today. Tayo po ay nasa John chapter 13
Magandang hapon sa aking anak kay Josiah Calixtro. Anak, magandang hapon. At kay Yesu Nets. Tama ba yung banggit ko, brother? Okay. Magandang hapon. John 13 ho tayo, 16 to 20. Maganda ho itong binanggit ng Panginoon Diyos dito. Ito ay patuloy. Ang text na ito ay may kinalaman doon sa paghuhugas ng paa sa mga alagad. Opo. At alam naman natin ang gumagawa ho niya noong unang panahon ay mga servant. Baga sa panahon natin, katulong ho yung gumagawa niyan. Hindi ho yan ginagawa ng mga may-ari ng bahay. Now sabi diyan talatang 16, when Jesus had washed the disciples' feet, now he said to them, Amen, amen, I say to you, no slave is greater than his master, nor any messenger greater than the one who sent him. If you understand this, blessed are you if you do it. Now, I'm not speaking of all of you. I know those whom I have chosen, but so that the scripture might be fulfilled, the one who ate my food has raised his heel against me. From now on, I am telling you before it happens, so that when it happens, you may believe that I am. Amen, amen, I say to you, whoever receives the one I send, receives me. And whoever receives me, receives the one who sent me. Basahin ko sa Tagalog. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, walang alipin na masigit sa kanyang amo at wala ring isinugo na masigit sa nagsugo sa kanya. Ngayong alam nyo na ang mga bagay na ito, mapalad kayo kung gagawin nyo ang mga ito. Hindi ko sinasabing mapalad kayong lahat, dahil kilala ko ang mga pinili ko. Pero kailangan matupad ang sinasabi sa kasulatan na trinaydor ako nang nakisalo sa akin sa pagkain. Sinasabi ko ito sa inyo bago pa man mangyari, upang kapag nangyari na, ay maniwala kayo na ako nga ang Kristo. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, ang tumatanggap sa mga taong isinugo ko ay tumatanggap sa akin. At ang tumatanggap sa akin ay tumanggap sa nagsugo sa akin. Mga kapatid, katulad doon sinabi ko kanina, ang maghugas ng paa ng bisita, hindi trabaho ng may-ari ng bahay. Ginagawa po yan ng mga katulong. Opo, yung mga servant. Noong unang panahon, uso na ho yung may mga servant may mga alipin Actually, mga binibili ho yan. Binibili ho sila. At kapag ka ikaw ay slave noong unang panahon, wala kang sariling kalayaan. Kung ano yung gusto ng may-ari sa'yo, yun na susundin mo. Wala kang personal na pagpapasya. Lahat ng gugustuhin ng amo mo, susundin mo yon. Pero dito, baliktad si Jesus, master, teacher. And yet, he took the initiative of being a servant. Bakit? Sa Panginoon kasi, ang pagiging leader servanthood Doon tayo nagkakaproblema minsan Katoliko. Pag nakapwesto na tayo, nagkaroon ka ng papel sa parokya, naghahari-harian na po yung iba sa atin. Akala kasi nila yung posisyon for life. Hindi nila alam yung posisyon na yan ay pansamantala lang. Maraming mga Katoliko hindi ko naintindihan yan. Yung mga nasa posisyon sa parokya. Majority kasi hindi marunong kung paano i-handle yung kombinasyon ng authority at yung responsibility. Bihira yung alam yan Akala nila pag nasa pwesto sila para mga politician na maghahari-harian sila. Pero nung nangangampanya ang babait, pag nanalo nakapwesto, hindi mo na ma-approach. Ganyan minsan ang taong simbahan. Nakakalungkot yan. Nawala yung essence ng pagiging servant. At sana ang aking panalangin, sa tingin ko personally, yung ating bago Santo Papa, si Pope Leo XIV po. Grabe rin yung humility. Sinundan, di ba, kay Pope Francis, napaka-humble na tao. Eto rin,
Yung ating bago Santo Papa, si Pope Leo XIV, nakikita ko personally na ganun din eh. Wala ring yabang eh. Bagamat siya yung pinaka-leader sa kabuang bilyon na population ng Katoliko worldwide, isang pribilehiyo yun yung maglingkod, pero ibang usapan yung ilagay niya sa kanyang isip na mas powerful siya kaysa sa Diyos. Delikado yun. Kaya ho'y papanalangin natin ang ating Santo Papa na hindi maglaro sa kanyang isip na ngayong siya yung na-elect sa katatapos sa conclave ay mas mataas pa siya sa Diyos. Delikado ho yan. Maski na yung mga kardinal nating isipin nila na mas mataas sila. Well, pagdating hierarchy nga eh. Oo, pero pagdating sa paglilingkod, pare-parehas tayo eh. Sa hierarchy sa Catholic Church, yes, nire-respeto natin yan. Pero isipin nila na hindi sila pwedeng gumawa ng mga menial task. Palagay ko hindi ganun eh. Kasi ang role model mula sa Santo Papa hanggang dito sa layman, sa laity, ang role model natin si Jesus Christ pagdating sa servanthood. Opo. Binanggit ng Lord dito, I say unto you, no slave is greater than his master, nor any messenger greater than the one who sent him. Totoo talaga yan. Huwag nating isipin na parang tayo, estudyante, mas magaling pa tayo sa guro natin. Di ho, walang ganon. Pero posible maging kapantay mo yung guro mo o yung professor mo later on. Pero kung babalik ka sa simula, hindi pwede mangyari yun sapagkat nauna sila sa atin. Ang challenge lang dito sa mga nakapwesto, yung mga leader natin, ang ating mga archbishop, bishops, di ba? Ang mga monsignor natin, ang mga kaparian natin. Ang challenge lagi sa kanila, yung maging humble eh. Yung bang servant attitude. Na nandyan sila sa pwesto, hindi para sila yung kilalanin, etc. Kundi sila yung maging modelo ng humility. Sino ba susundan ng Katoliko in the first place, hindi ba? Nakikita natin araw-araw yung galawan ni Pope Leo, di ba? Nababalitaan natin, nasusubaybayan natin sa Vatican News. Lagi siyang laman ng periodiko, di ba? Maraming pag-uulat. Ganon din yung ating mga bishops, yung ating mga kaparian. Mga kapatid, etong servant attitude na to, dapat makita to sa atin. Now, sa usapang layman, kayo po na nakapwesto sa parokya, kayo po na may may kanya-kanya tayong apostolate kung tawagin. Kung kayo po ang head dyan, wag ho tayo magdi-display ng pride. Wag tayo magdi-display ng pagiging arrogante ho natin. Hindi natin kailangan yun eh. Tandaan nyo, we are serving the Lord Jesus Christ. Huwag tayong umasta na politician tayo. Pasamantala ka lang dyan, Brad, sis. Hindi ka tatagal dyan. Pag binawian ka ng buhay, tanggal ka sa pwesto mo. Pag nagkasakit ka, wala ka na sa pwesto mo dyan. Tandaan mo yan. Now, mga kapatid, ang politika, hindi lang naman ho sa mga politika. Ang simbahan po, malakas din naman ang politika. Matagal nang pinasok ang simbahang Katoliko ng politika. Ngayon, ang hamon lang sa atin dyan, paano natin mapapanatili, bagamat pinasok na tayo ng politika at kayabangan sa loob, manatili tayong humble habang naglilingkod tayo sa Panginoon. Yung pinaka-pattern natin si Jesus Christ. Opo. Mga kapatid, gusto ko sentruhan dito yung si Jesus yung bida sa ating paglilingkod. Nagbigay ng example si Jesus. Hinugasan niya yung paa ng kanyang mga alagad. Yun po ay pinoportray ni Jesus kapag ka-leader ka, kaya mong bumaba sa level ng tao.
Hindi yung kayabangan yung pairali natin. Marami tayong sinasabi tungkol sa educational attainment natin. Pansamantala lang yan eh. Pribilehiyo lang yan, Brad, nakapag-aral po kayo eh. Huwag nyo ibandera yan sa mga parishioner natin. Huwag nating iyabang yan kasi hindi yan kailangan ni Lord, sa totoo lang eh. Ang kailangan ni Lord yung ating attitude ng puso natin. Teachable ba tayo? Natuturuan pa ba tayo? Kayo ho ng mga matatalinong Katoliko, natuturuan pa ba kayo ng pari ninyo? Nakikinig ba kayo sa pare sa isang banda? O lumalabang kayo sa pare? Mga kapatid, ang usapan sa Catholic Church, yung obedience. Pagka lumalabang ka sa pare, lumalaban ka kay Jesus. Naku, ang pare po natin gagawa ng kabulastugan yan, mananagot sa Diyos yan eh. Huwag na ho tayo masyadong nag-iisip pa kung paano paalisin si Father, paano mag-rally-rally dyan sa labas ng parokya. Mga kapatid, hindi natin business yan. Ang business natin, magdasal, sumuporta tayo sa gawain ng Panginoon Diyos. Ma-involve po tayo doon sa evangelization. Hindi ho masyado tayo nangingialam sa buhay ng may buhay. Wag ho. Wag ho. Kasi pag tinignan mo lang si Padre sa kanyang sistema, pwede ka ma-discourage eh. Marami sa atin masaselan eh. Pag nagsasalita yung pare, marami tayong napupuna sa paraan ng pananamit niya, pagsasalita niya, yung kanyang pamamalakad sa parokya, etc. Labas na tayo doon. Ano sinasabi ni Brad Calix? Bilang dating pastor, mga kapatid, we have to understand ano ba yung duty natin bilang miyembro. Our duty bilang miyembro sa parokya, maging faithful tayo sa Lord. Pangalawa, maging faithful tayo sa turo ng simbahan. Hindi nga natin maasikaso yung pamilya natin, pakikialaman nyo pa paano namamalakad yung pari sa parokya. Nagigets nyo? Away tayo ng away. Hindi tayo nahiya sa Panginoon. Ano-anong pinagsasabi natin sa loob ng parokya. Hindi naman tayo example sa sarili natin tahanan. Marami kang panahon sa parokya pero wala ka masyadong panahon sa misis mo. Sa mga anak mo, wala ka masyadong time pero sa parokya, maghapon ka sa simbahan. Diba? You try to balance, kapatid, no? Gusto ko lang itong sa atin kasi nga ho, baka nakakalimutan natin yon. Opo. Hindi naman masama siguro pag-usapan lang itong mga bagay na to. Of course, hindi lahat ng sasabihin ko mag-a-agree ka. Given yun eh. Opo. Ang akin lang ho dito, mga kapatid, pamilya kasi tayo. Sa pamilya, importante may pagpapatawad eh. Sa pamilya, importante may different roles tayo to perform. Nagpi-perform ka ba sa role mo dyan sa parokya? O nagpapasaway ka? O baka naman pasimba-simba ka lang. Wala ka naman pakialam sa parokya. Iba yung pasimba-simba lang. Iba yung nagpa-participate sa parokya. Magkaiba yun. Iba sa atin, pabigay-bigay lang. Akala nila, ang pagiging Kristiyanong Katoliko, pabigay-bigay lang, pa-donate-donate lang. Hindi ho. Okay din ho yan, pero involve kayo dapat sa evangelization. Turuan natin yung mga anak natin, yung basic, pagro-rosaryo, di ba? O kami, struggle pa kami dyan. Dahil yung sitwasyon ng misis ko, hindi namin siya makakasama sa mga But we are trying our best, mga kapatid. Pero kayo po, matatagal na kayong Katoliko. 20, 30 years, 40 years. Kamusta po? Involve po ba ang pamilya sa parokya? Involve po ba o pasimba-simba lang? Iba yung pasimba-simba, tandaan nyo. Iba yan, yung pasimba-simba ka lang. Hindi ho yan. Ang kinakount ho ng Lord na faithful na Katoliko, seryoso. Seryoso na bubuhay sa kabanalan, inaayos yung pamilya. Hindi perfect, pero inaayos ang pamilya. May pakialam sa evangelization, nagsishare ng Word of God, may desire alamin yung doktrina ng simbahan. Importante po lahat yan, mga kapatid. Kaya nga po, ako'y naging Katoliko sabi ko,
Pinakamahirap maging Katoliko talaga. Mahirap kasi marami kang gagawin dito eh. Kasi kung magsisimba ka lang, tapos isipin mo nasa purgatorio kapag namatay ka, hindi ho yun. Nagdidiman po ang simbahan ng obedience. Again, kung wala tayong obedience, okay, sa ating Panginoon, sa turo ng simbahan, sa ating local priest, wala tayong obedience, wag po tayong mag-expect ng purgatorio pag namatay po tayo. Sa lupa, we have to prove yung ating genuineness, yung authenticity ho natin. Yun ho yung mahirap, yun po yung challenge eh. Kaya ho, ano man ang trabaho ninyo, nasa gobyerno kayo, entrepreneur po kayo, estudyante, manager ka, ano man ang saan po man kayo nagtatrabaho, kapatid, wag mong ibigay lang sa pare at obispo yung evangelization. Hindi nila kakayanin yan. Marahil po ang iba sa atin ay babad kayo sa social media. Gamitin nyo ang social media na mag-share ng Word of God. Mga estudyante po ang iba sa atin, kung kayo po ay nandyan sa paaralan, maging impluensya po tayo sa evangelization, mga kapatid. Now, as I close, natutuwa lang po ko dahil alam ko sa isang banda, may desire po kayong sumunod sa Panginoon. At sana nga ho gamitin ng Lord ang broadcast na ito ni Brad Calix na sama-sama tayo na mag-journey. Huwag po ninyong isipin na pinapagalitan ko po kayo lagi. Hindi po, I just nagre-remind lang po tayo. Hindi ko po hawak yung kaisipan nyo, hindi ko po hawak yung plano ninyo sa buhay. Andito lang ho ko para magmatsyag, mag-share lang po tayo, at makipag-journey po sa inyo, mga kapatid. Now, decision mo yan, kapatid, kung sasama ka sa journey. Kayo, kung may sarili kang lakad, nasa sayo yan. Masabihin mo, wala akong paki dyan kay Brad Calix, bago lang naman yan. Okay lang po. Kung yan ang kaisipan po ninyo, wala naman akong magagawa dyan. Ang sa akin lang ho, ako kasi ay seryosong sumusunod. Masama ho bang sabihin ko sa inyo, sumunod din tayo ng seryoso? Na huwag tayong maglaro sa ating Christian life kasi hindi ito laro. Baka mabigla ka na nag-hope ka ng purgatorio later on, impyerno pala punta mo. Bakit? Wala ka namang ginawa sa lupa eh. Ano bang ininvest mo dito sa lupa? Nag-invest ka ba rito para sa gawain ng Panginoon Diyos? Nakibahagi ka ba sa evangelization? Naging part ka ba ng evangelization? Nag-sacrifice ka ba para sa Panginoon? Sinakripisyo mo ba yung yaman mo para sa gawain ng Panginoon Diyos? Para sa mga works of mercy natin? Mga kapatid, yun po yung sinasabi ni Brad Calix. Wala po akong ganyan wala akong manggad wala ako niyan. Ang akin lang paglilingkod. Ito lang yung magagawa ko Etong nandito sa online kaya ho pinagsusumikapan din natin na dalhin sa inyo ang salita ng Diyos, paalalahanan po ang bawat isa, i-encourage ang bawat isa na magdire-diretso tayo sa Panginoon. Opo. Let me challenge you, mga kapatid. Let us continue to fix our eyes on Jesus. Pag hindi na ho tayo nakasentro sa Panginoon at nakatutok na ho tayo masyado sa karir natin, development, sa negosyo, namimiss mo yung importanteng bagay sa buhay mo. Kapatid, kalooban ng Diyos, maging part 2 tayo ng evangelization. Kalooban ng Lord, yung buhay natin maayos, yung ating pamilya. Mag-set tayo ng example katulad ni Jesus. Katulad ni Jesus. Huwag nating isipin na mas magaling tayo sa iba. Hindi ho. Ang magaling si Jesus lang. Yan po yung sikreto ng humility. Huwag mong isipin na mas magaling ka sa kapwa mo. Isipin mo, ginagawa mo to, involved ka sa ministry, sa apostolate, hindi kung sino-sino. Ang nagpo-propel sa'yo para nandiyan ka at mag-minister tayo ay yung goodness and mercy of the Lord. Yun lang po, wala na iba. Bakit ka involved sa evangelization?
Evangelization because of the goodness and mercy of Jesus. Meron pa ba? Wala na. Nabubuhay tayo, it is because of the grace of God. Bumabiyahe tayo, nakakauwi tayo sa bahay na safe because of the grace of God. Nakakapakinig ka sa broadcast na ito na sana ginagamit to ng Lord sa iyo personally, na kinakausap ka ni Lord. Blessings from the Lord po ito, mga kapatid. Be part ng evangelization. Talk to your priest, kapatid. Magkaroon tayo ng regular confession. Importante ho yan, makakatulong po yan sa atin, mga kapatid. Alright, if you would like to talk to me, counseling, usap tungkol sa problema mag-asawa, mga anak po, pwede tayo mag-usap. 0950-266-9596. Opo, para sa ilang mga pwede natin pag-usapan later on. Announcement lang ho tayo bago tayo magpaalam. Ang Catholic Faith Defenders ay magkakaroon po sila ng 48th Annual National Convention na gaganapin po sa Cebu, May 24 to 25. Ipagdasal ho natin ang safety nila at yung mga tagapagsalita doon. Meron po silang tema na The Legacy of Nicaea, CFD as Pilgrims of Hope in an Age of Unbelief. Ipagdasal ho natin May 24 ho yan to 25, Saturday, Sunday, na maging maganda po ang resulta. Ito'y karagdagan lang ho. Baka gusto nyong interesado kayong matuto. Opo. Punta kayo sa YouTube ng mga kapatid na ito. Ang katotohanan ay ating pag-usapan ni Romel Palma, Mr. Curious, pangatlo yung karunungang Katoliko, factbuster.ph ni Cabornok, the beloved Catholic, ang punto por punto ni Reverend Father Darwin Gitgano, ang pananampalataya at katuwiran ni Wendell Talibong. Pwede ho nyo yan tignan, pakinggan yung video sa YouTube, ha? Opo. Ipagdasal nyo ho kami sapagkat ang CFD sa Diocese ng Bacolod, ang Historia Sagrada, ay sa DYAF po kami. Pag Sabado yan, alas 8 hanggang alas 9. Ang Liwan nga Dalan, Sunday naman, 1:00 hanggang alas 2. At makikita nyo si Brad Calig sa DYRL sa radyo, Jess 35, ang Pagtuong Katoliko. Nandyan po tayo every Sunday naman with Dr. Ray Antila saka si Bro JB Akma. Alas 6 ng umaga po yan hanggang alas 7. Oho. Pagdasal nyo po si Brad Calixon, no? Nakikita nyo ako sa DYAF. Actually, hindi pa nila inaano yon. Parang nagre-record lang tayo ng pansamantalang record para sa ministry po natin na yan. Lord willing na maging regular po tayo dyan sa DYAF. Ang ginagawa ko po dyan, nagbabalita po ako. Opo. Pasamantala kasama ko muna ang aming station manager na mahusay, si Reverend Father Dominic Diramas. Opo. Kaya ipagdasal ho natin, Lord willing, na tayo po ay magtuloy-tuloy diyan sa DYAF 11:43 sa Talapihitan. Ang role ko po diyan ay nagbabalita. Opo. So ipagdasal natin na gamitin ng Lord ang pagbabalita na yan para po sa mga Katoliko. Kung saan man naaabot siyang DYAF na yan dito sa Region 18. Opo. Ano pa ba? Mga kapatid, mapapansin nyo yung ating schedule. Wala tayong regular schedule ngayon, yung alas 6 ng umaga. Dahil nga po, magiging araw-araw na po tayo doon sa DYAF. Alas 7 ho kasi ang start ng broadcast. Monday to Saturday ho yung aking schedule. So I have to leave sa bahay mga alas 6 maaga ho talaga tayo. Kung saan man tayo nagpupunta, maaga tayo ng 1 oras. Nagbubukas yan mga 6:45 pa. So pagdasal ho natin na itong mga adjustment natin na to. Kaya pag nangyari po yan, especially po sa June, Lord willing, kung matutuloy po yan
yan po yung schedule natin sa umaga ho, andun po tayo nagbabalita. Kaya ho, baka yung oras natin sa pag-share ay wala pong tiyak na oras. Pero Lord willing, matutuloy naman ho. Meron naman tayong broadcast. Pagdasal ho natin yung ating YouTube channel, ang State of Grace TV ni Brad Calix. Pakisuportahan po, no? Kung hindi pa ho kayo nakapag-subscribe, mag-subscribe po kayo mga kapatid. Opo. Wag ho ninyong iskipan yung advertisement. Oho. Pagka nakita ko na merong ilan na ho nag-ads po doon. Makakatulong kay Brad Collection. Huwag nyo laktawan. Pabayaan nyo lang yon. Yung mga ads natin, no? Huwag nyo i-skip. Kasi pag in-skip ninyo yon, syempre, edi ma-skip din yung blessing ni Lord kapag in-skipan nyo. So, huwag po ninyong iskipan yung mga advertisement doon, ha? Kasi makakatulong yun sa atin later on, mga kapatid. Pakishare mo niyo sa mga tropa nyo yung ating YouTube channel na State of Grace TV. Magandang hapon, Stanley Rapp dyan sa DYAF. Siya po yung technician natin na mahusay. Stanley, magandang hapon at God bless sa mga tropa natin dyan sa DYAF, sa dalawa nating engineer, kay Engineer Joseph Murillo, saka kay Engineer Carlito. Yan, oo. Magandang gabi na, alas 6:13 na pala. Oo. Sabi niya, kita-kits bukas sa Buena Mano. Yan, mga kaibigan, Buena Mano pala yung pangalan, ano? Yung alas 7 hanggang alas 8 na yan na pagbabalita natin ay Buena Mano sa DYAF. Rene Boy Kalimpong, maraming salamat. Good evening. Salamat sa pag-join. Sir Bingo Bangues sa Villahermosa, ito ay media man din po natin ito. Salamat Kuya Bingo, God bless. God bless po sa buong pamilya, Kuya, ha. Ganun din kay Pastor Noedora. Pastor, magandang gabi po. Salamat sa inyong ministeryo. Alam ko napaka-busy po kasi ni Pastor Noedora po na umiikot sa buong Pilipinas. Nagbibigay po siya ng different talks. God bless, Pastor Noedora. Opo, sa buong pamilya po. Sa aking mother, kay Mama Elsie Calixtro, magandang gabi, ma. God bless. At usap tayo, ha, ng konti pagkatapos ng broadcast. Kay Bro Jan O. Diona Matre, magandang gabi po. Ang kapatid natin na si Bro Jan ay meron din siyang Facebook page na nag-share din ho siya na patungkol po sa katuruan ng Katoliko. Pasyalan din ho ninyo, mga kapatid, si Bro Jan Jonah Matre. Opo. Sino pa ba nandito? Etna Rolf Ayadna. Magandang gabi po. God bless. God bless. Juliet Bukaw Apayor, salamat ha sa pag-join. God bless po. Sonet Senas, salamat sa pag-share po ng ating video. God bless po sa inyo, mga kapatid, sa Senas family. Kay Yesu Nets, magandang, alam ko parang si bro, Bayoneta hindi ako nagkakamali. Magandang gabi bro, God bless. Kay Brad Apang Cortez, sa aking anak na si Josiah Calixtro, kay Noel Mailong bro, maraming salamat, at kay Jojo Galiste. Maraming salamat po sa inyo, mga kapatid. Alright, tayo po'y manalangin in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Maraming salamat, Ama, sa gabing ito. Hinihiling po namin ang iyong patuloy na patnubay sa aming bagong Santo Papa, si Pope Leo XIV, sa kanyang mga busy schedule araw-araw, sa mga pinupuntahan niyang iba't ibang lugar. Just pray for safety. Pinapanalangin ko ang double anointing para sa kanyang ministry na pagpastoran ang bilyong mga Katoliko worldwide. Ganon din ang lahat ng mga cardinals niyan sa Vatican sa Roma, ang inyong gabay, sa lahat ng mga arsobispo, sa aming mga bishops, mga kaparian, mga deacons at sa layman. Pag-pray po namin ang patuloy na pagkakasundo. Patuloy magampanan ng mga kaparian yung dapat nilang gawin sa parokya. We just pray po sa nagaganap pa rin na canvassing, na ito'y maging mapayapa, na may mga nakikitang discrepancy ho. Nagkakaproblema, sana ho maayos din ho ito
upang sa ganon ay pagpado po ng June ay magsisimula na po silang manungkulan. Itong mga naihalal, panalangin ho namin ang PPCRB at yung iba pang mga Board of Canvassers po sa kanilang isinasagawa. Patubayan niyo po sila at dalangin namin ng COMELEC na patuloy maging transparent, maging honest sa kanilang pangunguna dito. Nagdalasal po kami sa lahat ng mga Katoliko nationwide na pagpatuloy kaming aktibo sa gawain ng Panginoon Diyos. At magkaroon kami ng desire sa evangelization na ma-involve po kami. Kami nagdadasal ng magandang kalusugan sa bawat isa. Taglay nawa namin ang patubay ng Banal na Espiritu sa araw-araw. At pinagdadasal namin yung mga na-confirm na mga kabataan o di kaya adults sa Pilipinas ay sana ho tumayo sila bilang mga sundalo ng ating Panginoong Hesus at ipaglaban ang pananampalataya doon sa mga anti-Catholics. Kami nagdalasal po ng patuloy yung gabay sa magdamag. Lord willing, makatulog kami ng maayos mamaya at kinabukasan ay muli na naman kaming magigising ng na may panibagong pag-asa. Tulungan niyo ang aming bayan, ang aming bansa na magkaisa. Kami nagdadasal sa inyong kalooban sa investigation na mangyayari po para sa aming Vice President. Hindi namin alam yung tungkol na yan sa impeachment trial na isasagawa kung ito'y magsasucceed, but we just pray lang po ng kaayusan ng lahat. Dumadalangin kami ng inyong patuloy na paghawak sa aming bayan, na patuloy kami magdasal, manalangin, na patuloy at ipagkatiwala sa Diyos ang lahat. Pagpalain niyo po ang DYAF, ang Radyo Veritas sa Maynila, at sa buong Pilipinas. Kami nagdadasal na magamit nyo ang istasyon na yan upang maipalaganap ang mensahe ng kaligtasan sa iba. Lord, samahan nyo kami sa natitirang oras namin sa gabing ito at pagpapalain nyo nga po lahat ng mga CFD nationwide ang nalalapit na convention, annual convention sa May 24 to 25 sa Cebu. Pagpapalain nyo po ang bawat isa na pupunta roon. At dalangin po namin ang lahat ng may mga karamdaman ngayon na nandito ngayon sa broadcast probably. Alalahanin niyo po sila, kagalingan, ang milagro, lalo tigit sa aking may bahay. Kami patuloy na nag-e-expect pa rin ho ng inyong kalooban para sa aking may bahay na kay Annalyn. Ganon din sa nanay ni Apple, kay Ate Emily, sa kanyang sitwasyon, ay patuloy po ninyong pagpapalain na recovery po sa kanyang sitwasyon. Lord, salamat sa gabing ito. Masaya kami na pag-usapan ng ilang prinsipyo dito po sa Book of John. Salamat po kay Jesus na siyang ehemplo ng servant leadership. Maraming salamat po. Binibigay po namin sa inyo ang mataas na papuri, Ama, sa gabing ito. Salamat po, mahal na Nanay na Maria, na patuloy na umaalalay po sa amin. Panalangin nyo kami sa aming mga sitwasyon. Maraming salamat po sa inyong pananalangin para sa aming mga intentions. We pray this in Jesus' name. Amen. Amen. Mga kapatid, maraming salamat for joining sa ating broadcast sa gabing ito. Bukas, pagdasal po ninyo si Brad Carix, nasa DYAF po tayo. Tayo po yung nagbabalita ron. Yan po yung istasyong Katoliko dito sa Diocese ng Bacolod at yung ating mga preparations pa para sa ating paghaharap muli sa ating broadcast. Sa ngalan po na aking may bayan na si Annalyn Ledesma Calixtro at sa aking parish priest na si Reverend Father Luan Torrefranca dyan sa San Juan Nepomuceno Parish Church, Brad Calix mula rito sa Negros Occidental. To God be the glory. Ingat po kayo mga kapatid. Pakishare po yung ating video. Ingat po kayo and bye for now.